But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either, puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag-alsa pa sa'yo sa hospital. Suntukan tayo, walang gloves. Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? Samang lupalop ng mundo kayo ngayon napadbad. O welcome ulit kayo sa aking channel, Nor Braveheart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, aking mga minamahal na kababayan, ang ating bibigyan ng konting komentaryo ngayon sa video na to ay kung maalala nyo ay meron akong nakaraang vlog kasunod lamang nito na patungkol sa yung hamunan at bakbakan ni Mayor Baste Duterte at si Chief PNP Torre, yung kainitan ng kanilang issue. So ito, nagkaroon ng butas ang gobyerno para ibaling yung attention dito sa issue ng dalawang ito. Okay, yung about sa yung tinatawag na smoke screen para matakpan yung issue, di ba? Ang tinutukoy dito mga minamahal na kababayan na yung issue ng tariff, yung US-Philippine tariff. Yung 1% lang ang nakuha ng ating gobyerno na gumastos ng milyon pesos para lang lumipad doon sa Amerika. Tapos 1% lang. Pero bago natin to simulan, ay kung bago man kayo sa aking channel, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa anumang video ang aking i-upload. So bago natin ito simulan, ay kung makikita nyo ng nasa bandang screen na yan, yung about naman dito sa pag-absueldo o pag-void ng Supreme Court dito sa article of impeachment ni VP Sara Duterte, dahil nga 'di ba kung maalala nyo ay nag-file ng motion ang Office of the Vice President sa pamagitan ng kanyang legal counsel na itong ginagawang impeachment article ng Congress na kanilang minadaling ipasa sa Senado ay hindi makatarungan. Okay. So, dahil nga sa ang ating Supreme Court ay ginawang void yung article of impeachment, ay marami ngayon na nagreklamo. Hindi sila naniniwala sa decision ng Supreme Court na i-void yung article of impeachment against kay VP Sara Duterte. So, kung makikita nyo, yung si Tito Soto, yung dyan sa screen na yan, ay parang hindi siya naniwala at duda siya sa decision ng Supreme Court at mas pinipili pa niyang maniniwala doon sa House of Crocodile sa House of Representative. At dahil dyan, itong dalawang senator na to, si Senator Lacson at Senator Soto, ay nabara naman dito si Senator Soto dahil magkaiba sila ng daan ni Senator Lacson. Saludo ako dito kay Senator Lacson dahil talagang sabi niya diyan nirespeto niya yung kung ano man yung ruling ng Supreme Court dito sa pag-void nila dito sa article of impeachment again kay VP Sara Duterte. Kaya Senator Lacson, saludo kami sa iyo. Saludo. Magkaiba. Although, nung nakarang election ay magkapareho kayo, alyansa ni Tito Soto, ay pagdating naman sa critical mind, ay magkaiba kayo. Magkaiba. Kaya, salute yo. Dalawang kamay, salute. Senator Lacson. Salute. Pero kung si Tito Soto, alam mo, Senator Soto, mas mainam bumalik ka na lang sa pagiging doon sa kalyeserye ng Itbulaga, yung mag-host ka na lang doon, mas mainam. Supreme Court na yung nagbigay ng Supreme Court na yung nagbigay ng nag-void ng sino bang may pinakamagaling at nasa pinaka-higher court na pag yan ay nagdesisyon ay lahat dapat paniwalaan, 'di ba, ang Supreme Court? Mas magaling yan sila Tayo dito sa baba,
Yung mga iba dyan na mga legal counsel ay hanggang opinion lang sila, pero hindi sila pwedeng kumontra dyan sa sa Supreme Court. Pero ikaw to, duda ka pa. Sana all. Sana all. At least dito, ito yung isa pa dyan, si Senator Migs Zubiri. At least magka-parallel o magka-coincide sila ni Senator Lacson. Magkapareho sila ng isip na kailangan respetuhin yung kung ano man yung decision ng Supreme Court patungkol dito sa article of impeachment ni VP Sara Duterte. At sabi niya dyan, contempt order at constitution crisis posibleng kaharapin ng Senado kung hindi susundin ang Supreme Court ruling tungkol sa impeachment case labang kay VP Sara Duterte. Tama naman yun. Magkakaroon talaga ng constitutional crisis, magkahilaan. Baka kamo, itong mga senator na to na pumapalagi, baka isyuhan pa ng contempt ng Supreme Court. Yung si Dilima nga humingi agad ng sorry sa Supreme Court dun sa nasabi niya na one-sided ang Supreme Court. Kasi natakot na baka ma-contempt at higit doon ay baka matanggalan siya baka ma-disbar sa kanyang pagiging abogado. Kasi minsan yung init ng ulo natin, kailangan mainit ang ulo mo, yung sobrang emotion mo, nakakawala ng katalinuhan yan. Nakakawala talaga. So, itong mga na to, sila Bam Aquino, sino pa ba? Si Kiko Pangilinan, si Senator Reza, lahat yan sila gustong nila ma-impeach ang VP Sara Duterte. Pero, malas lang nila. Kaya, ito yung itong mga biro mo ang boto ng Supreme Court, lahat anonymous decision lahat, halos lahat parang bumoto yata ng kailangan iboboid yung article of impeachment again kay VP Sara Duterte. Kaya palakpakan, saludo kami sa inyo, Supreme Court, saludo kami sa inyo, saludo. At dun sa mga senator, lalo kay Bam Aquino, kay Risa, kay Kiko at kay Tito Soto, ito ang sa inyo. Kawawa naman, kawawa kayo. Okay mga kapatid, so simulan natin tong panunod dito sa kung paano anong nagiging reaksyon ni Mayor Basti Duterte dito sa nung tanungin siya dito sa podcast niya patungkol doon sa tariff na 1% na gumastos pa ng ₱1 million ang ating presidente na si Bongbong Marcos, lumipad pa doon para makakuha ng 1% na less o discount, tapos 1% lang, samantala yung Indonesia tumawag lang, hindi man lang gumastos ng 100K para lumipad doon sa US, 100 true call lang, pero ang laki ng discount, di ba? Grabe. So panunurin natin to. Yeah, so I think what's really interesting here, Mayor, this discussion about the boxing match came out of the blue. All of a sudden pinag-usapan. Isipin mo, pinag-usapan pa sa SONA. So I think people are more interested ito sa boxing match kaysa sa paparating na SONA. Kaya nga, it's a classic move of mainstream media to make smoke screen or diversionary issues, so that people will turn their attention to other things. So para hindi nila pag-usapan kung what that Marcos visit to Trump, ano talaga yung significance nun. Kasi wala he achieved nothing nung visit niya, 1%. Consuelo de Bobo na lang na just before we jump into that discussion, Mayor, so I think that's very clear in response to his acceptance ko ng challenge, Mayor. So he laid his conditions, so that's the conditions of the Mayor also. Maghintay ka, huwag kang sino para sabihan ako na Sunday kaagad, siraulo ka naman talaga. I agree, Mayor.
Oh, yes, Mayor also mentioned earlier na they succeeded in trying to divert the attention of the Correct. people. Because as you can see, yung mga videos na lumabas, Mayor, talagang nagdala siya ng media. Ang dami nila doon habang nagte-training siya. Pang you can showbiz yung see ginagawa that ni General Torre eh. It's a deliberate attempt to divert. Yeah. May classic mainstream media tactics, but it's okay. Wala, kaya nga may conditions din ako, then may gusto din ako nung panahon pero pag-iusapan mo yung amo mo na magpa-hair follicle drug test siya. Yun. Kaming lahat Yun. publicly. Alam mo yun. Para tapusin na natin lahat to. Referee na lang hanapin natin after. Tsaka round girl. Pacquiao. Pwede ako magboluntaryo dyan. Para lingaw. Anyway, thank you, Mayor, for responding to that matter. Marami din nagtatanong. Especially after lumabas yung old video mo na Yes. nagbo-boxing ka. So, mukhang na-challenge si Torre. Abay, nag-boxing din at nag-exercise. So, good for him. Good for his health. Right, so, Mayor, may I move on to our next topic? Okay, so since you mentioned, Mayor, nga, ito ngang one of the issues na mukhang baka pilit nga na naman kinakalimutan, itong recent visit ni President Marcos in the US where he talked to US President Trump. One of the agenda is to discuss as you mentioned, the tariff imposed nga. So just a little background para sa mga kababayan natin Pilipino. In April, the US announced 17% tariff on the goods from the Philippines being imported to na ipapasok sa US. Tapos, early July, nag-letter ang US na hindi 17 but 20%. So, lumipad doon ang kanilang team para pag-usapan ito, Mayor. And after the discussions, lumabas na from 20%, 19% ang ipapataw. And gaya nga ng sinabi mo, it seems Malacanang, the BBM is really proud to mention na this is an achievement from... Anong achievement dyan sa 1%? Anong achievement dyan? Gumastos ka pa ng millions. Para lang mo lumipad dun sa Amerika, tas 1% lang ang nakuha mo dun sa, less dun sa tariff. Anong achievement dyan? 17 to 20, ang close deal, 19%. Tariff on Philippine goods. But ito ang catch, Mayor. Sa US, napapasok na produkto dito, zero tariff. So they say it's fair, 19%, sa atin 0% sa US. So do you think that's a victory, Mayor, for the part of the Philippines? To put it into perspective, kailangan natin makita kung ano yung mga nangyaring negotiation with the other countries. Ano yung decrease na mga nakuha nila. So I think we can pull up the data for people to see. If I may, Mayor. So Vietnam, they were imposed initially 46% tariffs in Vietnam, Mayor, but they were able to negotiate it down to 20%. Indonesia, the same. They were imposed 32%, Mayor. Nababa nila to 19 to 20%. So, ang laki ng binaba, their negotiations. Si Indonesia nga, parang phone call lang hindi lumipad. And no other conditions, I believe. But for the Philippines, 1% decrease. And with the EDCA sites, I think. Yes, plus the military bases. Ammunition base to be built here. Yeah, so I don't know if kung may pagmamayabang mo ba yung 1% na nakuha mo, 5% siguro medyo, di ba? Nagmukhang katawa-tawa lang ating presidente na si Bongbong Marcos, nung lang, parang binola lang siya ni Trump doon Nung binola-bola, dinidribble-dribble lang. Tapos yung ating presidente parang ganyan lang, Tapos, grabe. Tapos sabihin pa ni Trump, magandang negotiator. Ano yun? 1%? Magandang negotiator yun? Pumunta ka pa doon. 1% lang naman. Yeah. So, I'm not an economist. I cannot answer these questions elaborately or, I can elaborate on the issue. But 1% is 1%. Oo. That's close to nothing. Ang baba. And for you to para ipagyabang yan, tingnan natin. And 0% Halos wala. Yung mga ekonomista, let them talk about this.
Tapos yun nga, Mayor, no, in a press conference, I think after the discussion with President Trump, he was asked na paano yung 19% tariff, and then ang sinagot niya, hindi naman daw siya ang nag-decide ng 19%. But the funny thing there, you know, the interesting part there is nag-negotiate nga eh. Baka iba yung Ang tanong, sino bang may gusto doon kung ganun? O palusot lang? Baka palusot lang yun. negotiate niyan. You think, Mayor? Hindi ko alam. I do not like to speculate. Pero there are issues surrounding, you know, their visits to the United States. Hindi kaya yung nangyari doon sa Tantocos issue nung nagurgor, baka iba na yun, baka kasama na doon sa ipinunta ng ni Bongbong Marcos doon para pakiusapan, baka ganun, baka ano, bartering ba, di ba? Hindi natin alam. That's true, Mayor. No? Even some legislators, I think Senator Amy has also expressed na they want to have deeper understanding on this, on what transpired in the negotiation and how we ended up getting this share of the deal. Ganito lang yun. Pumunta ka doon sa opisina ng presidente ng Estados Unidos para humingi ng 1% na tawad. Ano yun? Yun naman yung nangyari talaga. And you know, they're Tumawad ka pa to the people as a majestic success for their administration. We'll see what the experts have to say with regard to this, Mayor. I think this is an ongoing discussion. Okay, so mga kapatid, napakinggan natin, napanood natin kung anong naging opinion ni Mayor Baste Duterte sa pagbiyahe ni President Bongbong Marcos dun sa Amerika na nag-negotiate daw na 1% lang naman ang nakuha. Buti sana kung naging 5%, medyo okay na yon 5%, pero kung 1%, tumawad pa. Di ba? Talagang ano na kaya nga binola ang ating presidente, talagang binola ni Trump Ang ating presidente mema Luging-lugi tayo, luging-lugi. Talagang lugi-lugi ang Pilipinas. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa Pilipinas. Tumawad ka pa, 1% lang din naman. Tapos gumastos ka ng ₱1,000,000 para bumiyahe doon. Mas may na pa Indonesia true call lang Tapos yun, ang halos kalahati o 3/4 na halos 3/4 yung na nahingi nilang percentage discount sa tariff. Ano lang kasi, ang tingin kasi ng Amerika sa atin parang baka na kung saan hinihila yung leeg, di ba? Kaya ganun. Si Bongbong Marcos hindi siguro hindi siya nag-demand Oo lang, oo. Kasi alam niyo naman yung issue sa maraming issue sa kanila lalo nung nangyari doon sa issue ng Tantocos, di ba? So hindi masyado makapalag. Parang nagsabi ni Trump, sige, papalag ka? Deal or no deal? O gusto mo ilabas natin yung issue nung asawa mo? Di umano. Okay mga minamahal ko kababayan, maraming salamat sa inyo. Dito na natin bibitawan tong pagpanood natin at pagbigyan ng konting kiliti na komentaryo dito sa video na to ni Mayor Baste Duterte dito sa kanyang opinion pandukol dun sa pagbiyahe ni Bongbong Marcos doon sa USA na 1% lang din na nakuha. Okay mga kapatid, kung bago kayo sa akin channel, please naman, huwag muna tayo maghiwalay hanggat di kayo nakasubscribe, nakalike at share sa aking channel. At mag-ingat lagi kayo dyan, samang lupalop ng mundo kayo ngayon napadpad at laging panatiliin sa anumang yung mga gawain pang araw-araw ay safety first. Okay, bye-bye!